Kamakailan ay may nagpadala sa aking sulat. Nadudurog ang puso ko dito. Ito'y galing sa isang babae na kinasal ko. 1 taon pa lang yata. Sa kanyang boyfriend ng 14 years. Akalain mong napakasad naman sa sulat. Bigla daw nawalan ng feelings para sa kanya ang mister niya. Wala naman daw silang malaking problema. Binibigyan naman daw niya ng laya ang mister niya. At sinabi niya, ano ba ang problema sa akin? Come on, tell me. Ayusin natin. Wala. Basta ganun lang, fall out of love na. Akalain mong may ganun pala? Buti pa nga itong halaman na ito Ayan natutuyo-tuyo na. Sa Miyerkules, iba na naman yan. Nakaprogram na, may kapalit na yan. Hindi ganun ang tao Yung taong very caring sa'yo, hindi lang ito sa pagitan ng mag-asawa, Sa pagitan din ng magkapatid na maganda ang pakikisama. Sa pagitan din ng mag-ama o mag-ina. Sa pagitan ng magkakaibigan na maganda ang samahan. Aba, ina-expect mo, yan ay pang matagalan, pang walang hanggan. Tapos, shutdown na lang. Sakit na yan. Kasi hindi mo ina-expect yan Hindi mo rin pinaplano yan. At gugustuhin mo bang i-plan yan? Sige nga! Magpapakasal ka ba sa pinakamamahal mo at sa tingin mo yung nagmamahal sa'yo nang may plan B ka? Plan B ko to pag niloko mo ako. Wala. Ang anak, lalo na ang bata, may plan B ba yan? Sakaling pabayaan siya ng kanyang magulang? May plan B ba ang bata sakaling maghiwalay, isipin ng kanilang mga magulang, hindi sila kundi ang mga sarili nila? Wala. Kaya ang kawawa, hindi naman yun naghiwalay, kundi sila. Mahal na mahal mo ang mga anak mo, sobra-sobra. Hanggang ngayon binibigay mo. Paano kung dumating yung pagkakataon na magkasakit ka at pabayaan ka? Na magpasapasahan sila sa kung sino para sa iyo ang gagasta at mag-aalaga. May plan B ka? Wala. Kasi ayaw mo namang iplano yan, di ba? Kaya nga yung sumulat sa akin, alam po ba ninyo? Sa sulat niya, 9 months na yata. Hanggang ngayon, nasa bahay pa siya, apartment na pinagsimulan nilang mag-asawa. Kahit na hinahatak na siya ng kanyang pamilya, anak, tara na. Tara na. Nandun pa rin siya. Bakit? Hinihintay pa rin niya sakaling bumalik sana ang mister niya. Pangalawa, hindi niya alam ang gagawin niya kasi wala yun sa plano niya. Kaya pwede ba, kapatid, lahat naman tayo naghahangad dito ng maganda at mabuti para sa ating kapwa, lalo na para sa ating pamilya. Lahat tayo dito nakapagsimula na. Lahat tayo dito may effort na. At lahat para sa atin ay umaasa na. Huwag tayong mangiwan sa ere. Huwag. Ang lagi mong motibasyon ay ang Panginoon. Kasama lagi ang Panginoon. Lagi kang magdarasal, isusurrender mo ang lahat sa Kanya. I-report mo ang lahat ng magaganda, pati ang mga pangit. Isama mo sa plano siya sapagkat in the first place, siya naman ang nagsabi sa iyo, mahalin mo ang taong yan, buong buhay mo, pakasalan mo. Siya naman nag-inspire sa iyo, ito ang pangarap mo para sa mga magulang mo, gawin mo. Siya naman ang nagsabi sa iyo, iayos mo ang buhay ng mga anak mo, itaguhin mo. Siya naman nagsabi sa iyo, tulungan mo ang kapatid mo. Siya! At sinasabi sa Bible, kung siya ang nagpunla sa isip at sa puso mo, isiguraduhin niya na magkakaroon ito ng bunga. Basta huwag kang bibitaw. Sinasabi sa ating unang pagbasa, hindi sasayangin ng Panginoon lahat ng pagod mo. Ibe-bless niya ito. Basta lagi siya kasama sa iyong plano at lagi mong iisipin, dahil ang Diyos ang iyong motibasyon, ano bang utos ng Panginoon? Yung nasa Ebanghelyo ngayon, maging lingkod ka muna, maging huli ka muna, bago ikaw sila muna. O hindi ba yan naman ang una mong motibasyon? Hindi ang sarili mo, kundi ang mga mahal mo. Huwag kang magbabago. Sapagkat sinisigurado ko sa iyo, mabe-bless yung efforts mo. Pero pag ikay nagbago, hindi ko alam kung ano mangyari sa'yo.
Malamang sa magsisi ka. Bakit? Mawawala ng saysay lahat ng ginawa mong sakripisyo. Peke lang pala ang lahat ng ito. Pangalawa, pwede kang sumira ng buhay ng ibang tao, lalo tigit yung mga mahal mong umasa na sa iyo. Para naman sa mga taong pinaasa, para naman sa mga taong niloko, tinalikuran na lang basta-basta. Ito sasabihin ko sa iyo, kang malungkot. Yes, ang Panginoon para sa iyo ay wala plan B. Wala siyang plan B. Bakit? Sapagkat kung ano ang maganda niyang plano para sa iyo, itutuloy pa rin niya kahit niloko ka, iniwan ka, kahit pinabayaan ka. Sapagkat kapag sinabi niya, hindi siya nang iiwan. Tinototoo niya. Basta ituloy mo magpapakabuting tao mo, ha? Huwag kang gaganti ng masama sa masama. Kapit lang. Hindi ka niya pababayaan. Lagay natin. Marami kong mga nagawang kasalanan, mga kapalpakan, which have made me undeserving of all this. Yes. Pero alam ng Panginoon ako'y nagsisi. Alam ng Panginoon na seryoso ang aking pagbabago. While I may be experiencing some of the consequence of all my shortcomings and sins in the past, in the present, kung papaano ko ginagamit ng Panginoon ngayon, ay patunay na pinatawad na ako ng Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag tayong mag-alala gaano man kalaki ang ating pagkakasala. Lalo pat ikinukumpisan natin sa Panginoon at tayo nagsisisi ng talaga. Yes, while there may be consequences of our sins, hindi ito punishments. These are just consequences. So, ibig sabihin, kakampi natin ng Diyos, and these consequences will end. Hindi naman po pwedeng nakagawa ka ng malaking pagkakasala at nagsisi ka, doon na mag-e-end. Hindi. Pababawiin ka muna ng Diyos. Hindi naman po pwedeng nagkasala ka ng matindi at humingi ka ng tawad at nagbabago ka na. Okay na, sige, okay na. Kukunin na kita. Okay, wala nang mangyayaring maganda sa buhay mo. Hindi. Ang ibig sabihin ng nagkasala ka ng matindi at nagbago ka na, hindi mo pa naaawit sa punto ng buhay mo yung pinakamagandang awit na pwede mong awitin. Hindi mo pa nasusulat sa punto ng buhay mo yung pinakamagandang libro ng buhay mo na pwede mong sulatin. You have not yet lived the best time of your life. Kahit sa basketball may share ko sa inyo ha. Game namin, I think it was last week. Meron kaming Paralympics. Malolos Priest versus Parañaque Priest. Crucial minutes. Isa lang yata ang lamang namin or ganunan kami ng Parañaque. Naglapot ako. Dami kong turnovers. Tapos yung 2 free throw, nalalamang kami sana ng 3. Isa lang yung lamang namin. Hindi ko pa na-pass. Talagang panlabas. Talagang pwedeng sabihin ni Coach Jigs, magaling naming Coach Father Chico Gracia, Ay, Vidal, lumabas ka! Naglalapot ka! sorry. Hindi naman ako nilabas. So, ibig sabihin, pinatawad ako kahit paano. Aba, crucial seconds, crucial minutes, pinasa sa akin yung bola. Dinibol ko. Pero habang dinidribble ko towards the goal, yung demonyo, si Taneng, Di mo ma-shoot yan. Ilang beses ka nagmintis, Huwag mo i-shoot yan, shoot na. and then, sinut ko pa rin. Na-shoot. May kasama pang foul! Tapos, nung habang hawak ko yung bola for free throw, si Taneng, hindi ka naman nakakashoot ng free throw. Kailan ka nakashoot ng free throw? Sige nga. Kwadrado kamay mo, Fidel. Kwadrado. Hindi mo masushoot yan. Sige. Shoot. Alam po ninyo, kaya ako kinukwento to. Ngayon lang nangyari ito. Yung ako ang isa sa nagpanalo, ngayon lang talaga nangyari ito. Di ako nakatulog pagkatapos. So napakagandang pangyayari sa buhay ko. So yun ang nagagawa ng may nagpapatawad at may humihingi ng tawad. Merong mangyayari na maganda na pwedeng hindi pa nangyayari. O sige nga, kung walang nagpatawad o at saka humingi ng tawad, may mababasa pa tayong ebanghelyo ayon kay San Mateo na isang publikano? Wala. Kung walang nagpatawad na Diyos at walang humingi ng tawad, magiging pinuno pa rin ba ng simbahang itinatag ni Kristo si Pedro na nagtatuwag sa Panginoon ng makadatlo? Kung walang nagpatawad na Diyos at walang humingi ng tawad, sige nga, meron ba tayong mga santo, unang-una mga disipulo, magkakaroon ba ng malawak na pagkakakilala ng Kristyanismo? Itandaan natin, di ba? Lahat ng santo naging makasalanan din naman. And not to mention yung batayan ng ating pinagninilayan ng ating first reading. Yung sinabi ni St. Paul na mapalad ang tao
na ang kasalanan ay nililimot na ng Panginoon. Alam niyo kung ano batayan nito? Ang batayan nito ay yung sinabi ni David. Alam natin kung ano ang naging kasalanan ni David. Di ba? Antindi. Nangalo niya siya. At dahil sa pangangalo niya, nakapagpapatay pa siya. Yung asawa ni Bathsheba. Grabe. Pero humingi siya ng tawad sa Diyos at pinatawad siya. Kung wala bang nagpatawad na Diyos at walang humingi ng tawad, magiging magaling ba siyang hari? Napakarami nating mga pinagninilayan ngayon, lalong-lalo na mga salmo, galing sa sulat at galing sa mga salita ni Haring David. At mayroon bang magiging hari na ang sasabihin pa ng Diyos patungkol kay Haring David? Yung puso ni David ay patterned sa puso niya. Pero nagkasala. Si David, ha? Nakita po ninyo, yun ang nagagawa ng Diyos na nagpapatawad at ganun din kapag ang tao ay humihingi ng tawad. Maraming mangyayari na maganda na pwedeng hindi na mangyari kung walang magpapatawad at hihingi ng tawad. Kaya sa ating relasyon sa Diyos, mga kapatid, kapag nire-remind tayo ng demonyo as regards our past, o di ba, ikaw ang sumira sa pamilya mo, o di ba, ikaw ang dahilan kung bakit may sakit ka ngayon, o di ba, o nagpabaya ka kaya hanggang diyan ka na lang. Whenever the devil is reminding us of our past, let us not listen. Lalong-lalo na kung nakapagsisisi naman tayo at nag-move on na tayo. Kung kikibuin natin siya, sige. Pero ang sabihin mo sa kanya, oo, alam ko yan, totoo yan. Pero ang mas totoo dyan ay pinatawad na ako ng Panginoon sa mga kasalanan kong yan. And then, tell Him of your future. Makababawi ako, makababangon ako, makahihingi ako ng tawad, mapapatawad ako, maayos ko ang buhay ko, maitutuwid ko ang mga liku-likong linyang ginawa ko, makaaahon ako. Siyempre, kukontrahin niya yan. Sabihin niya, hindi totoo yan, nandiyan ka na lang. Kung kakausapin mo pa rin siya, sabihin mo sa kanya, anong alam mo sa mangyayari sa buhay ko? Hindi ko sinuko sa iyong mga kamay ang buhay ko. Sinuko ko sa Diyos. At kapag nasa Diyos ang ating buhay, may pag-asa, may mangyayari pang maganda. Sigurado yan, sapagkat mararamdaman natin kung paano kumikilos ang kanyang mga kamay sa ating buhay. Yun ngang mula sa kawalan, from nothing, He created everything, mula pa sa something, yes, maging mula sa kasalanan. Diba Romans 8:28 states, all things work together for the good of those who love Him. And when we say all things, that includes our sins. Kayang makagawa ng Diyos ng pagkapala mula sa pagkakasala. Lalo pa kung tayo hihingi ng tawad sa Kanya at magbabago ng talaga. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Ikaw ang bida sa buhay mo, nag-iisa ka sa mundong ito, mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi niya pababayang magtapos sa problema ang buhay mo. Basta manampalataya ka sa Kanya. Laban. Kapit lang. Kung ikaw ngayon nanonood ng pelikula, telenovela na aargapyado yung bida, anong sinasabi mo? Nasa kanya ang huling halakak siya ang bida. Marunong ka pa sa direktor, sabihin pa natin sa iba. May conflict lang, may problema lang para gumanda yung storya, pero sa huli, okay pa rin yan. May saving factor pa rin para sa bida. Kapatid, ikaw ang bida sa buhay mo. Nag-iisa ka sa mundong ito. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kilala niyo si Abraham Lincoln? Si Abraham Lincoln, nawala ng trabaho taong 1832. Natalo din siya sa lehislatura taong ito. 1833, nalugi ang business niya. 1835, namatay ang kanyang mahal na asawa. 1836, nagka-nervous breakdown siya. 1838, natalo sa pagiging Speaker of the State ng Amerika. 1843 at 1848, natalo sa Kongreso. Rejected for the position of land officer noong 1849. Defeated in the Senate, 1854. Defeated for the nomination for Vice President of the United States in 1856. Defeated again in 1858. Akalain yun, puro period 2 eh. Pero in 1860, siya ang naging presidente ng Amerika. Napapansin nyo ba? Sigurado ko napapansin ninyo. Hindi lang kayo makapagsalita, nahihiya kayo.
Siguro minsan napapintasan ninyo yung simbahan, bagamat maganda nga, pero may mga palitadang sablay. May mga naglabas na mga wire. Tingnan nyo yung mikropono, nandito. Wireless nga ito, pero nandyan may wire. Ang daming mga patsi-patsi pa. Sasagutin ko yung komento ninyo. Hindi pa maayos kasi hindi pa tapos. Hindi pa maayos ang buhay mo kasi hindi pa tapos. Ang Diyos, may inaayos pa ang Diyos. At hindi lang niya inaayos yung labas, inaayos din niya yung loob. Yung loob mo, para mas maging matatag ka, para mas maging malapit ka sa Kanya, para makita mo kung paano gumagalaw ang Kanyang mga kamay sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Mind you, may mga problemang mas nagpagkakaisa sa pamilya. Kapatid, kung yung solar system, ayos na ayos gumagana ng maayos Alam ba ninyo na kung konti lang, mapakonti lang na malapit tayo sa araw, masusunog tayo, pero tansyado. Maayos na maayos. Kung yung solar system na ayos na ang buhay mo, hindi niya maayos. At kung yung solar system na walang buhay, inayos niya, ikaw pa kaya na buhay? Na mahalaga sa Kanya? Father, kung inaayos niya, bakit may sakit pa rin ako? Bakit ganito pa rin? Marunong ka pa. Ikaw na mag-ayos. Di ba, minsan ganun tayo? Ikaw na. Teka, inaayos ko Diyan ka. Ba't ganun ang ayos mo? Ako ang nag-aayos, di ba? Pupwedeng sa tingin mo, he is failing. Sa tingin mo yon, hindi sa tingin niya. Malinaw, hindi lang yon ang paraan niya. Marami siyang paraan. And He may allow you na isipin, He is failing in your terms. Basta, you allow Him to win in His terms. Lahat ng nagpunta dito, hindi naman gumagaling lahat May mga kaibigan pa akong malapit sa akin, hindi naman gumaling Pero wag mo sabihing natalo sila. Wag mo sabihing natalo sila. Hindi ikaw nasa kalagayan lang. Hindi ikaw yung namatay na payapang namatay. Hindi ikaw yung namatay na walang pagsisisi sa buhay. Hindi ikaw yung namatay na pagpikit mo, pagdilat mo, ang Diyos ang sumundo sa'yo. Hindi ikaw ang nasa kalagayan niya. Kaya wag mo sabihin na talo siya. Hindi ka matatalo. Kung sa simula pa lang sumasampalataya ka na at hanggang dulo. Tagal ko nag-iisip ng i-homily ngayon. Tagal. Alam po ninyo, kanina, siguro 2 a.m. gising pa ako. Hindi ko talaga binibitawan. Ayan, alam nila yung sermon ko nung hindi pa napapolish, hindi pa ang pangit talaga. Kaya sabi ko, Lord, ano ba yung sermon ko? Nakakatulog ako, kakaisip. Pagising ko, maliligo na ako. Alam ba ninyo, natapos ko yung sermon ko ito. 30 minutes lang, pero buong araw akong nag-iisip, wala. Pinatulog niya ako. At sa pagtulog ko, kumilos siya. Kasi siguro sinasabi niya, kanina ka pa isip ng isip, hindi nga yan ang gusto mo sabihin mo Patulog ka. Pagising mo, sasabihin ko sa'yo. Kaya kung minsan sinasabi sa atin, mabait yan pagtulog. Kasi pagising tayo, gusto natin tayo. Sabihin mo, Lord, sige, ikaw nang bahala. Pero, aligaga ka pa rin. Hindi ko sinasabing huwag kang mag-ingat. Hindi ko sinasabing huwag kang magtrabaho. Lumaban ka, pero pabayaan mo siya na kumilos sa buhay mo. Magtiwala ka sa kanyang proseso. Ang sabi sa Salmo 121, hindi natutulog ang Diyos. Kaya habang tayo natutulog, siya ay kumikilos. Yung pagtulog na yan, dapat hindi lang literal yan. Yung pagtulog na yan, dapat figurative din na, Lord, ginawa ko na yung kaya kong gawin. Inilalagay ko ang buhay ko sa iyong mga kamay. Patulugin mo ko na gusto kong maniwala at maramdamang kumikilos ka sa aking buhay. Ito sana ang ating ipagdasal sa banal na misa. Nagpapakabuti ka naman. Wala ka namang inaargabyadong tao. Pero bakit ang daming problema? Sana pala nagpakasama ka na lang. Sana pala nandaya ka na lang. Sana pala hindi ka na lang nagsisimba. Mahirap pa yung umaasa. Yun ang sasabihin sa iyo ng Diablo. Pero, sinong paniniwalaan mo? Yung Diablo
na sinisiraan ang Diyos? O ang Diyos na sinasabi lamang naman sa'yo, sisirain ka ng dyablo? Tama yung slide kanina, may hawak-hawak na bata, si Satanas. Pero kaya pangit yon, simbolismo yon. Hindi ka aalagaan ng dyablo. Unti-unti niyang papapangitin ang buhay mo. Akala mo lang hindi ka nahuhuli eh. Akala mo lang, okay pa yung buhay mo eh. Wala ka pang problema eh. Akala mo lang, wala ka pang sakit, marami ka pang pera. Akala mo lang yun! Pero pinapapangit ka na niya unti-unti. Pati ang pamilya mo. Eh ang ating Panginoong, ayan o, hawak-hawak yung tupa. Madungis yan. Naglalakad yan sa lupa lang. Mainit ang sikat ng araw. Mabaho yan, mapanghiyan. Parang yung ating buhay na batbat kung minsan ng paghihirap. Pero kapag ikaw ay tupa ng Panginoon, alaga ka. Yun yung kapayapaan eh. Hindi kinakailangang maganda ang mangyari. Lahat no. Ang kailangan mong maramdaman, nandyan siya sa lahat ng magiging pangyayari sa buhay mo. Again, sino ang paniniwalaan mo? Sana ang paniwalaan natin ay ang ating Panginoong nagsasabing, naparito ako upang bigyan ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. Now, pwede mo sabihin, Father, gustuhin ko mang maniwala. Eh, ang layo ngayon ng nararanasan ko sa buhay na ganap at kasiyasiya. Dami kong problema. Naintindihan kita. Pero sana intindihin mo rin ito. Bakit ba sa Biblia, tinawag ng Diyos si Abraham na Abraham? Ano ibig sabihin ng Abraham? Father of many nations. Kailan siya tinawag ng Diyos na Abraham, Father of many nations? Nung may anak na siya, wala pa. Super tanda na nilang mag-asawa, wala pang anak kahit isa. Pero tinawag, Abraham. Abay, kung makikita mo nun si Abraham, makikipagkilala ka sa kanya, sasabihin ko, Father Fidel, pangalan mo. Alam ko, ibig sabihin ng Abraham, sasabihin niya, Abraham. Ay, ilan ng anak mo? Wala. Eh bakit nagpangalan ka ng ganyan? Sabihin ni Abraham, sabi ng Diyos, ito daw ang pangalan ko eh. See? Kahit anong sabihin mo, sabi ng Diyos, sinong pangalan ko eh. Si Gideon, hindi pa siya nakakahawak ng armas. Hindi siya maalam sa pakikipagdigma, pero hindi pa man nakakahawak ng armas. Ang sabi ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng isang anghel, mighty warrior, magiting na mandirigma. Oh, sige nga, hindi ka ba mahihiya? Pero sabi ng Diyos, ang matindi si Noe, nung kapanahunan niya, walang ulan. Kahit isang patak, wala silang naranasang ulan. Akalain mong walang ulan, tapos sasabihin niya, babaha. Alam ng ulan, di ba? Pero kahit wala siyang alam na ulan, gumawa siya ng bangka. Bakit? Sabi ng Diyos. Nasabi ng Diyos sa'yo, buhay na ganap at kasiyasiya. Kahit meron ka ngayon mga problema, maniwala ka. Siya nagsabi, di naman ako. Shit. Mas paniniwalaan mo ba yung sinasabi ng demonyo na hindi ka nagagaling? Na wala na mangyayari maganda sa buhay mo, na hindi na magbabago yung anak mo, na puro na lamang iyak ang gagawin mo sa buhay. Sino nagsasabi nun? Sigurado ko na hindi sasabihin yun ng Diyos sa'yo. Kung gano'n na lamang ba ang buhay mo, di dapat wala ka na. Diba? Nandito ka pa eh. Habang may buhay, may pag-asa, at hindi galing sa'yo yung pag-asa, ang Diyos ang nagsasabi sa'yo, lumaban ka pa. Akala mo lang ikaw yung lumalaban, ang Diyos ang lumalaban para sa'yo. Ay, isipin po ninyo, ano? Ay, ano? Yung tupa, sumusunod sa pastol. Alam ba ng tupa kung saan pupunta? Hindi. Ba't siya sumusunod? Alam niyang mabuti yung pastol. Ikaw, may aso ka. Sabi mo sa aso mo, kain ka, kain ka. Lumalapit yung aso. Pagdating ng aso, pinambo mo. At susunod na sabihin mo sa aso mo, kain, kain. Hindi na pupunta sa'yo. So yung tupang yan, kaya sumusunod yan, kahit hindi niya alam kung saan sila pupunta ng pastol niya, alam niyang mabuti yung pastol niya. Kaya kahit matagal yung paglalakbay sa ilalim ng sikat ng araw, susunod ako. Kasi alam kong may mangyayaring maganda sa dulo nito. Hindi ko alam, siyang mas nakakaalam. Ganun sana. Ganun sana. At tandaan mo yung sinabi ng Panginoon kay Tomas. Tomas, naniniwala ka sapagkat nakita mo ako. Mapapalad yung mga walang nakikita, hindi pa nakakakita ng magandang resulta, pero naniniwala na. Yun yung start ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kasi ang start ng buhay na ganap at kasiyasiya, yung mawala ang iyong pag-aalala. At papaano mawawala ang ating pag-aalala? Hindi naman kapag alam mo na,
kung ano yung mangyayari eh. Hindi. Kundi, alam mo na, kilala mo ng mabuti ang iyong katabi. Ulitin ko, hindi mo kinakailangan malaman kung ano ang mangyayari. Ang kailangan mo lang paniwalaan, makilala kung sino ang iyong katabi. Sabi ko kanina, masarap kasama yung gagawin ng lahat para sa iyo. Pero may hangganan ng kakayanan ng tao. Sana maniwala ka. Sana maniwala ka. Ikaw yung nag-iisang tupa. Wala kang kaparehas sa mundong ito. Hahanapin ka niya, ipaparamdam niya ang kanyang presensya at sinasabi niya sa iyo, hindi ka mag-iisa at anumang problema, gagawin niya ang lahat para sa iyo. Ito sana mga kapatid, ang ating pagdasal na biyaya sa banal na misa. Romans 3:23. Lahat tayo nagkasala at walang sino man sa atin ang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay walang iba kundi kamatayan, walang labis, walang kulang. Pero dahil sa ating Panginoong Yesus, naging karapat-dapat tayo sa mata ng Diyos bilang kanyang mga anak at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi ba dapat natin ma-appreciate yan? At hindi kaya pwede nating ma-imagine as regards that, yung sakit na naidudulot natin sa Diyos. Huwag na natin gawing sakit lang. Huwag na nating palabnawin yan. Yung buot ng Diyos, kung sa kabila ng kanyang ginawa, hindi pa rin natin siya paniniwalaan. Kung sa kabila ng kanyang ginawa, ay patuloy pa rin tayo sa pakasalanan. Kung sa kabila ng kanyang pagpapatawad sa atin at pagsagip sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon, ay magpapatuloy pa rin tayo sa kasalanan mula noon hanggang ngayon sa mga susunod pang panahon. So dito mo maintindihan yung sinasabi sa ating ebanghelyo ngayon sa bandang hulihan. Sino mang naniniwala sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero sino mang hindi maniniwala sa anak, sa ginawa ng anak, sa sinabi ng anak, na narinig lang naman niyang sinabi ng ama at pinapagawa sa kanya ng ama. Sino mang taong ganyan na hindi maniwala sa anak, the wrath of God, ang puot ng Diyos ay mananatili sa kanya. Pwede mo sabihin, Father, okay, I get it, pero hindi ko naman ramdam yung puot ng Diyos. Sa kabila ng aking paulit-ulit na kasalanan, okay pa rin naman ako. Hindi ibig sabihin na hindi mo nararamdaman sa ngayon, ay hindi mo na mararamdam pagdating ng panahon. Hindi ibig sabihin na natutuwa ang Diyos sa iyo. Sa kabila ng mga kasalanan ginagawa mo, it could be na po pwedeng katulad ng nararanasan natin, na withhold natin yung puot natin, yung galit natin, yung punishment na dapat ay ibigay natin. Pero sa kakahold mo, nagpa-pile up, bumibigat, napupuno ka na, hanggang sa sumabog ka na. Parang dam. Hinohold niya yung certain volume of water, walang tumutulong tubig sa kabila. Pero sa kakahold niya ganon, tuloy-tuloy naman ang pagdami ng tubig na hinohold ng dam. Hanggang sa mawasak na yung dam at rumagasa ng tubig na yan at pipinsalain niya ng matindi anuman o sino man ang kanyang madaanan. Pwedeng ang puot ng Diyos ay ganyan. Ang kaibahan nga lamang sa puot natin at sa puot ng dam na sumasabog sa pagtapuno na yan, may kontrol ang puot ng Diyos. At ang nagko-control dito ay ang kanyang pagmamahal at awa para sa ating lahat. Pero, hindi laging ganun. Kasi may sinasabi sa atin ng Panginoon sa kanyang mga talinghaga, darating ang panahon ng paghuhukom sapagkat ang justice ng Diyos ay bahagi pa rin naman ng kanyang karakter. Mapagmahal ang Diyos, kaya makatarungan din ng Diyos. Hindi yata lulutang yung pagiging mapagmahal ng Diyos kung yung alam mo at alam ng Diyos na masasamang tao, pag namatay na tayong lahat sa buong mundo, magkakasama-sama pa rin tayo sa kalangitan? Paano mo maiisip na mapagmahal ang Diyos kung ganyan? Kung hindi siya makatarungan? Bahagi ng pagmamahal ng Diyos ang kaniyang katarungan. Tandaan po natin yan. Kaya, huwag nating sasayangin ang pagmamahal at awa ng Diyos na yan. Dito rin din natin dapat ma-appreciate yung pagmamahal at awa sa atin ng iba. Lalo na mga taong sa kabila ng ating pagkakasala ay binibigyan tayo ng tsansa. Hindi naman tayo binibigyan ng tsansa dahil hindi sila nasaktan. Nasaktan sila, nasaktan ng Diyos. Pero hindi tayo pinarurusahan at pinapatawad pa rin tayo. Sapagkat sa kabila ng ating mga nagawa, ang pinaiiral pa rin nila ay ang kanilang pagmamahal at awa. So dapat, i-appreciate natin yan sa pamamagitan ng pag-iwas na muli sa pagkakasala. Pinatawad tayo para hindi na magkasala uli.
hindi para gumawa ng kasalanan uli. Tapos magtataka tayo kung bakit ang tao ay magbabago. Kung ang Diyos nga may hangganan, darating ang paghuhukom, darating ang pagkakataong haharap tayo sa Kanya, at sa pagharap natin sa Kanya, hindi na po pwede yung, kahit marami kang kasalanan, sige na nga. Kahit di ka nakapagsisi at nakapagbago, sige na nga pa. Hindi pwede yon. Hindi ganon ang Diyos. Kung sa Diyos nga may hangganan, darating ang pagkakataon na wala ng mga chance ang maibibigay na ganyan. Ang tao pa kaya? Tapos magtataka ka kung bakit nagbago siya. Ikaw naman ang gumawa ng maraming dahilan para makapagbago siya. Sinasabi na naman niya sa iyo dati pa kung ano yung ayaw niya, kung bakit lagi mong ginagawa yung pang pinaka-ayaw niya. Tapos magtataka nga kung bakit nagbago siya. Tanga lang ba tayo talaga o talagang wala tayong pagpapahalaga sa mga taong sa kabila ng ating pagkakasala ay nagbibigay pa rin sa atin ng kanilang pagmamahal at awa? Huwag naman sana. Hindi man natin masuklian ang kanilang pagmamahal at awa, wag naman natin abusuhin na lang. Sapagkat sa ating pagkaabuso, mas lumalaki ang ating kasalanan at mas nagkakapatong-patong ang puot na sa atin ay kanilang nararamdaman na magpapatinding lalo ng kaparusahan na ating mararanasan kung ang kasalanan ay hindi natin tatalikuran at pakisya. O sa misang ito, mga kapatid, i-appreciate natin yung puot ng Diyos. Sa papaanong paraan, isipin natin kahit yung mga simpleng kasalanan. Nasa kabila ng mga kasalanan ito, na minsan ay masasalitan pa ng mga seryosong kasalanan, buhay ka pa rin. May pamilya ka pa rin, nakararaos ka pa rin, may negosyo, may trabaho ka pa rin. Doon mo ma-appreciate yung pagmamahal at awa ng Diyos. Kung ma-appreciate mo at paniniwalaan mo yung puot na nararamdaman ng Diyos kapag nagkakasala tayo sa Kanya. At sana'y makita rin natin kung gaano tayo kamahal ng mga taong sa atin ay mahalaga kung sa kabila ng ating mga pagkakamali sa kanila ay nandyan pa rin sila. Mas lalo natin sila sanang mahalin sapagkat iba yung pagmamahal na sa kabila ng ating mga nagawang pagkakasala ay tayo ay minamahal. Ikaw ang bida sa buhay mo, nag-iisa ka sa mundong ito, mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi niya pababayang magtapos sa problema ang buhay mo. Basta manampalataya ka sa Kanya. Laban, kapit lang. Kung ikaw ngayon nanonood ng pelikula, telenovela na aargabyado yung bida, ano sinasabi mo? Nasa kanya ang huling halakak siya ang bida. Marunong ka pa sa direktor, sasabihin pa natin sa iba. May conflict lang, may problema lang para gumanda yung storya, pero sa huli, okay pa rin yan. May saving factor pa rin para sa bida. Kapatid, ikaw ang bida sa buhay mo. Nag-iisa ka sa mundong ito. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kilala niyo si Abraham Lincoln? Si Abraham Lincoln, nawala ng trabaho taong 1832. Natalo din siya sa lehislatura taong ito. 1833, nalugi ang business niya. 1835, namatay ang kanyang mahal na asawa. 1836, nagka-nervous breakdown siya. 1838, natalo sa pagiging Speaker of the State ng Amerika. 1843 at 1848, natalo sa Kongreso. Rejected for the position of land officer noong 1849. Defeated in the Senate, 1854. Defeated for the nomination for Vice President of the United States in 1856. Defeated again in 1858. Akalain yun, puro period 2 Pero in 1860, siya ang naging presidente ng Amerika. Napapansin nyo ba? Sigurado ko napapansin ninyo. Hindi lang kayo makapagsalita, nahihiya kayo. Siguro minsan napapintasan ninyo yung simbahan, bagamat maganda na. Maganda nga, pero may mga palitadang sablay. May mga naglabas na mga wire. Tingnan nyo yung mikropono, nandito. Wireless nga ito, pero nandyan may wire. Ang daming mga patsi-patsi pa. Sasagutin ko yung komento ninyo. Hindi pa maayos kasi hindi pa tapos. Hindi pa maayos ang buhay mo kasi hindi pa tapos. Ang Diyos
may inaayos pa ang Diyos. At hindi lang niya inaayos yung labas, inaayos din niya yung loob. Yung loob mo, para mas maging matatag ka, para mas maging malapit ka sa Kanya, para makita mo kung paano gumagalaw ang Kanyang mga kamay sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Mind you, may mga problemang mas nagpagkakaisa sa pamilya. Kapatid, kung yung solar system, ayos na ayos gumagana ng maayos Alam ba ninyo na kung konti lang, mapakonti lang na malapit tayo sa araw, masusunog tayo, pero tansyadong tansyado. Maayos na maayos. Kung yung solar system naayos niya ang buhay mo, hindi niya maayos. At kung yung solar system na walang buhay, inayos niya, ikaw pa kaya na buhay? Na mahalaga sa Kanya? Father, kung inaayos niya, bakit may sakit pa rin ako? Bakit ganito pa rin? Marunong ka pa. Ikaw na mag-ayos. Di ba minsan ganun tayo? Ikaw na. Teka, inaayos ko Diyan ka. Ba't ganun ang ayos? Ako ang nag-aayos, di ba? Pupwedeng sa tingin mo, he is failing. Sa tingin mo yon, hindi sa tingin niya. Malinaw, hindi lang yon ang paraan niya. Marami siyang paraan. And He may allow you na isipin, He is failing in your terms. Basta you allow Him to win in His terms. Lahat ng nagpunta dito, hindi naman gumagaling lahat May mga kaibigan pa akong malapit sa akin, hindi naman gumaling Pero wag mo sabihing natalo sila. Wag mo sabihing natalo sila. Hindi ikaw nasa kalagayan lang. Hindi ikaw yung namatay na payapang namatay. Hindi ikaw yung namatay na walang pagsisisi sa buhay. Hindi ikaw yung namatay na pagpikit mo, pagdilat mo, ang Diyos ang sumundo sa'yo. Hindi ikaw ang nasa kalagayan niya. Kaya wag mo sabihing natalo siya. Hindi ka matatalo. Kung sa simula pa lang sumasampalataya ka na at hanggang dulo. Tagal ko nag-iisip ng i-homily ngayon. Tagal. Alam po ninyo, kanina, siguro 2 a.m. gising pa ako. Hindi ko talaga binibitawan. Ayan, alam nila yung sermon ko nung hindi pa napapolish, hindi pa ang pangit talaga. Kaya sabi ko, Lord, ano ba yung sermon ko? Nakakatulog ako, kakaisip. Paggising ko, maliligo na ako. Alam ba ninyo, natapos ko yung sermon ko ito, 30 minutes lang, pero buong araw akong nag-iisip, wala. Pinatulog niya ako. At sa pagtulog ko, kumilos siya. Kasi siguro sinasabi niya, kanina ka pa isip ng isip, hindi nga yan ang gusto mo sabihin mo Patulog ka. Pagising mo, sasabihin ko sa'yo. Kaya kung minsan sinasabi sa atin, mabait yan pagtulog. Kasi pagising tayo, gusto natin tayo. Sabihin mo, Lord, sige, ikaw nang bahala. Pero, aligaga ka pa rin. Hindi ko sinasabing huwag kang mag-ingat. Hindi ko sinasabing huwag kang magtrabaho. Lumaban ka, pero pabayaan mo siya na kumilos sa buhay mo. Magtiwala ka sa kanyang proseso. Ang sabi sa Salmo 121, hindi natutulog ang Diyos. Kaya habang tayo natutulog, siya ay kumikilos. Yung pagtulog na yan, dapat hindi lang literal yan. Yung pagtulog na yan, dapat figurative din na, Lord, ginawa ko na yung kaya kong gawin. Inilalagay ko ang buhay ko sa iyong mga kamay. Patulugin mo ko nang gusto kong maniwala at maramdamang kumikilos ka sa aking buhay. Ito sana ang ating ipagdasal sa banal na misa. Hindi nga ba't iba naman talaga ang kaligayahan nung nagbibigay ka kaysa ikaw ang binibigyan, yung tumutulong ka kaysa ikaw yung tinutulungan, yung nagpapatawad ka na lang, yung nag-move on ka na lang kaysa nagkikimkim ka ng galit sa puso mo, yung ikaw ang naglilingkod kaysa ikaw yung pinaglilingkuran, yung ikaw yung nagpapakabuting tao kaysa nananatili ka sa kasalanan. Iba yung kaligayahang na ibibigay niyan. Ngayon, kung hindi ka makarelate much sa sinasabi ko, sa ini-enumerate ko, ano nga ba yung kaligayahan na sinasabi ni Father? Baka nga nahirati na tayo sa alok na delights and pleasures na ibinibigay sa atin ng demonyo. When I say pleasures na ibinibigay sa atin ng demonyo, hindi lang ito yung pagiging makasalanan, kundi yung pagiging makamundo. Kasi po pwedeng wala ka namang ginagawang kasalanan, pero
alam mo yun, parang nahihirati ka sa kaligayahan na ibibigay ng mundo. Hindi mo na nile-level up yung desire mo. Natatandaan mo nung bata ka, iba yung mga priorities mo sa buhay. Nung maliit kang bata, hanggang sa mag-elementary ka, mag-high school ka, at ngayon ay adult ka na. Ako lang kuminsan, kapag lalakad at nakabihis yung mga kasama ko, gusto kong magbihis ng nakapustura. Dami kong damit, mga binili ko dati. Ang tagal-tagal kong mamili. Mag-e-end ako, naka-t-shirt lang na puti. At ang favorite ko ng pinupuntahan, mapunta man ako ng SM. Dati ang dalas, ngayon napakadalang na. Ang favorite kong pinupuntahan, our home. O kaya yung Ace. Ibig sabihin nun, tanda ka lang talaga. Pangbahay na yung pinupuntahan mo eh. Ibig sabihin, nag-i-improve yung desire mo. Mahirap yung matanda ka na, yung desire mo pang bata pa rin o alam mo yun, pang teenager pa rin. Yun eh. Kung umuulad tayo ng ganon bilang tao, umuulad din tayo dapat ganon bilang Kristiyano. Sana hindi tayo masanay sa buhay na ganito lang. Yung buhay na nakararaos lang. Kahit na hindi kayo gumagawa ng malilaking kasalanan o karumal-dumal na kasalanan. Kasi tandaan mo na ang buhay na gusto ng Diyos para sa atin ay buhay na ganap at kasaya-saya. Yung buhay na sinasabi ni San Pablo sa ating kalawang pagbasa, nag-uumapong na kaligayahan. Yung buhay na sinasabi sa Salmo 16:11, fullness of joy in your presence, at your right hand, happiness forever. Sana huwag tayong makontento ng ganyan na lang. Kasi habang tayo nabubuhay sa mundo, may plano at may plano ang Diyos para sa atin. At sigurado ko kaakibat ng mga magagandang planong yan ay yung mas maging masaya pa tayo sa buhay na makakamit lamang natin talaga kung tayo magkakaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Sino po dito ang malungkot? Dahil sa problema sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, sa isang taong mahalaga, sa kalusugan, sa pera, sa kabuhayan. While normal lang namang malungkot, sana ito'y sandali lang. Sana ito'y kaunting panahon lang. Yung kalungkutan, pansamantala lamang. Sapagkat saan ba galing ang kalungkutan? Sa demonyo, sa mundo, sa kasalanan. In the end, only three things will last: faith, hope, and love. Wala dyan ang kasalanan. Wala dyan ang kalungkutan. At yan ang dapat na paghugutan natin ng lakas ng kalooban. Ang kagalakan, pangmatagalan, pangwalang hanggan. Ang kalungkutan, pansamantala lang. At dapat nating panatilihin yan na talagang pansamantala lamang. Depende lang talaga kung ang kalungkutan at kung ang takot ay ating mas papaboran. At wala tayong ibang masasaktan kundi ang Diyos pag nagkaganyan. Hindi yung mga tao, hindi yung asawa mo, hindi yung kapatid mo, hindi yung anak mo, hindi yung kaibigan mo, hindi yung doktor, hindi yung taong nagmamalasakit sa'yo na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang malungkot. Hindi naman sila yung talagang masasaktan kapag tayo nagpatuloy sa takot at lungkot. In as much as palagay ko sila rin naman ay natatakot at nalulungkot. Ayaw lang nilang ipahalata sa atin sapagkat gusto nila tayong bigyan ng lakas ng loob. Natatakot din sila kung minsan, nalulungkot din sila minsan kasi yung sinasabi nila sa atin, huwag kang matakot, huwag kang malungkot, wala namang silang maibibigay na konkretong assurance na pagkatapos ng lahat ng ito ay may maganda pa rin mangyayari sa atin. Siya na nagsabi sa atin, huwag tayong matakot ng ilang beses pa. Siya na nagsabi sa atin na huwag tayong mag-alala. Siya na nanghihingi sa atin na tayo'y sumampalataya sa Kanya. Sapagkat ang kaakibat ng pagsasabi niya sa atin, huwag tayong matatakot, ay ang assurance na hindi siya magpapabaya talaga. Ang nangyayari kasi, binabaligtad natin yung realidad. Yung takot at lungkot natin ang mas ginagawa nating permanente at hindi yung pananampalataya natin sa Diyos na nagsasabi sa ating huwag tayong matakot sapagkat ang ibig sabihin nito ay meron pang magandang mangyayari. Ang mas pinangahawakan natin ay ang takot at lungkot natin at hindi ang pananampalataya natin. Ang mas pinangahawakan natin ay yung sinasabi ng Diablo sa atin at hindi
ang totoong sinabi na ng Panginoon sa atin at napatunayan na niya sa atin. Hindi na po natin kailangan pag-usapan kung kasalanan ba ito. Just like what I told you, na-offend ang Diyos kapag ganito. One thing ang sasabihin ko, hindi tayo ililid sa mga magandang pangyayari ng lungkot at takot na ito. Sapagkat yung pagkalungkot natin sa naranasan nating hindi maganda at sa pagkatakot natin sa pwede pa nating maranasang hindi maganda na pinaglalaro natin sa ating isipan talaga. Yan ang magkukublis sa atin. Yan ang maghaharang sa atin sa magaganda pang plano ng Diyos para sa atin. Sabi nga, yung mga magagandang plano ng Diyos para sa atin ay nasa mga likod ng lungkot at takot na ibinapalandra ng demonyo sa atin. Kaya sana, paglabanan natin ang ating lungkot, paglabanan natin ang ating takot. Sa una lang makakasabayan sa atin, kahit na pairalin natin ang pananampalataya natin, kahit na ang piliin natin ay maging masaya pa rin tayo sa buhay, sasabay pa rin, yes, ang lungkot at takot. Pero dahil na hindi ito permanente, mapapagod at mapapagod din ito. Mawawala at mawawala din ito. Ma-overcome at ma-overcome din ito ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Basta huwag tayong padala sa lungkot at takot sapagkat iyon ang mas nakalulungkot at mas nakatatakot. Because we will make our fear and sadness more permanent than the joy we can still experience in Jesus. Paniwalaan natin, ang lungkot at kapighatiang naramdaman natin ngayon ay sandali lamang. Sa oras ng pairalin natin sa ating buhay ay ang pananampalataya natin sa Diyos na nagsabi sa atin na hindi niya tayo pababayaan. Pwedeng magpatuloy ang sakit, pwedeng magpatuloy ang hindi magagandang pangyayari. Pero sa oras na ilagay natin ang ating buhay sa kamay ng nagsabi sa atin hindi niya tayo pababayaan, pwede tayong hindi panghinaan ng kalooban, lalo pat nakasisigurado tayo na siya ay tutupad.